Hello mga kababayan. Magandang gabi po, magandang umaga, magandang tanghali po sa inyong lahat. Ako po ulit si Deo Durano. Komentaryan lang po natin itong tanong ng isang reporter ng Net25 regarding po doon sa tanong doon na si Madam Claire, tanong kay Madam Claire na suportado ba ni BBM si Gwen Garcia kahit na suspendido pa siya? Pakinggan po natin ang ano nito, pakinggan muna natin itong music na ito, mga kababayan. Ayan mga kababayan, pakinggan po natin yung isang tanong ng isang reporter ng Net25 kay Claire Castro regarding po sa pagkasuspindi ni Gwen Garcia ng Cebu, gobernador ng Cebu. Ito po. Live po ito. Walang katotohanan. Doon po sa pagdalo ng Pangulo kanina po sa One Cebu rally sa Cebu, yung po ang presensya ng Pangulong Marcos ay sign po ba yon na yung suporta niya kay suspended governor, Cebu Governor Gwen Garcia ay parang sign din na sinusuportahan niya yung paglabag or hindi pagsunod ni Governor Gwen doon po sa kautusan ng Ombudsman? Wala po tayo nakikitang ganun. Yun na po. Siyempre, alam niyo po mga kababayan, siyempre, kahit alam na ni BBM na suspendido niya, kasi sinabi niya nga kailangan daw idaan sa due process. Ngayon si BBM nagsasalita ngayon ng due process. Ginawa ba nila yung kay Pangulong Duterte, mga kababayan? Hindi nila ginawa yun. Nilabag nila ang batas kay Pangulong Duterte. Pero ito ngayon, dahil sa kakampi niya si Gwen Garcia, gobernador ng Cebu, kailangan daw ng due process. Due process na nga kasi sinuspindi na nga, ginamit na nga lahat eh. Matagal na dapat itong suspendido pa. Last year pa, bago pa mag-eleksyon ng araw, sinuspindi. Hindi natutupad, hindi na ano. Kasi nga, marami nga anomalya dun sa Cebu. Marami ding confidential fund si Gwen Garcia na hindi pa naliliquidate sa COA. Yun po yun. And yet, bakit hindi nila inaano ngayon? Tapos ang sagot lang ng Malacanang, walang katotohanan na sinusuportahan pa ni, kahit na suspendido pa, si Gwen Garcia, suportado ba ni BBM si Gwen Garcia kahit suspendido na? Ang sagot, wala daw katotohanan. Tuloy po natin mga kababayan. Doon po sa nabanggit ninyong 7 pisong baba ng Duterte administration, pwede po ba ninyong i-clarify yon kung talagang 7 piso, gagawin 7 piso kada kilo yung bigas that time, or yung sinasabi po ng dating Pangulo na reduce o bawasan lang ng 7 piso yung presyo po ng bigas? Nasa news na po yan. Maaari po. Tanong niyo mga kababayan, ang linaw-linaw po ng tanong ng isang reporter. Yung SONA po kasi yan ni Pangulong Duterte, na pinangako ni Pangulong Duterte doon na gagawing 7 pesos reduce. Ibababa po ang kilo ng bigas ng 7 pesos. Ang pagkakaintindi po nito ni Madam Claire Castro, abogada ito, attorney ito. Ibababa daw ni Pangulong Duterte ang kilo ng bigas ng 7 pesos. Yan po ang pagkakaintindi niya. Kaya imber na po ito sa reporter na to ng Net25. Tuloy po natin kung paano po sumagot si Claire Castro, mga kababayan. Hindi po niyong i-refer po ang news patungkol po dyan. So, malinaw po na reduce po yung nabanggit. Pero kayo sabi ninyo sa inyong vlog po ba yun, whatever, yung 7 piso, sabi niyo, pangako 7 piso at parang sort of ganon.
Pwede po bang linawin lang natin yun para hindi naman na pagmula ng Vlog? fake news. Sa vlog po ba? Nakita na panood po sa Hindi po yata yun nabanggit sa press. Nagmamangmangan ka. parang Madam Claire, nagmamangmangan ka po. Alam mo po yan sa vlog mo. Kasi ikaw lang naman na nagbablog ng ganun. Na 7 pesos per kilo. Wala akong ganun, madam. Kaya pinagtatawa ng katuloy, na pinapakita pinagtatawa ng yung katuloy sa- ni Banat Bay ngayon eh. Hindi na alam kung anong itatawag sa'yo. Siguro, hindi ako gagamit ng masamang salita sa'yo kasi abogada ka eh. Baka naman, ano. Pero, tingin ko lang sa'yo, madam, maglinis ka kaya ng kulangot mo sa ilong. Kasi, hindi mo na naintindihan yung sinasabi mo sa vlog mo. Ang linaw-linaw, sinasabi ni Pangulong Duterte doon, we reduce the price, bababa natin ang presyo ng bigas sa 7 pesos. Hindi po gagawing 7 pesos per kilo ang mabibili na bigas, madam. Wag ko tayong ni ikaw pala fake news ka rin eh. O di ba? Di ba? Mahilig ka sa fake news. Ngayon, tinatanong ka, hindi ka sumasagot ng tama. Nagmamaangan ka pa sa vlog ba yun? Kung ano yung Madam, mali yan. Mali ang sinasabi mo na yan. Di ba po? Tuloy natin lang, mga kababayan. Para lang po magkaroon ng sa halip Hindi na po yung pahayag ng Pangulo. Nandito po tayo sa ating press briefing para i-hear po ang direktiba announcements ng palasyo. Hindi po patungkol sa pag-vlog. hindi pa nabanggit ko na po yung vlog kay Yusek, para lang po hindi na Then, pasensya na po, hindi po ako makakasagot ng unang sinabi ko outside from this Yun na nga po, madam. Kasi dapat, hindi ka na nagbablog. Kasi bawal po yan. Lalo na po yun, undersecretary ka. Bawal po yan. Nasa rules po ninyo yan dyan. Di ba po? Bawal po yan. Alam po ninyo na pag spokesperson ka, undersecretary ka, ang taas ng posisyon mo dyan, nagbablog ka pa. Mali-mali pa. O, ang pagkakaintindi mo, sobrang excited mo siguro na mabira agad yung mga Duterte, ang binunganga mo agad doon is 7 pesos per kilo. Pangako. Yan ang pangako daw. Diba, madam? Pahiya ka no? Napahiya ka ba, madam? O talagang kailangan mo na maglinis ng mga kulangot mo? Madam, ha? press briefing. Oh. Kung ano man ang aking naging opinyong personal, pag-usapan natin sa labas at hindi dito po. Kasi po parang makaka-apekto rin po dun sa mga Pangulo. Mismo. Nakaka-apekto po talaga. Kasi, please, secretary ka eh. Umaharap ka sa Pangulo, sa mga media. At lahat ng sinasabi mo dyan, nalalaman ng buong bansa. Tapos ikaw, nagbablog ka, ang sinasabi mo, gagawin ni Pangulong Duterte ng 7 pesos per kilo ang bigas. Hindi mo naintindihan yung sinasabi mo, madam. Diba? Hindi mo naintindihan yung sinasabi ni Pangulong Duterte. Nang gagawin niya, i-reduce niya ng 7 pesos per kilo ang bigas. Hindi 7 pesos per kilo pagbenta ng bigas. Paintindi mo yan, madam, ha? Malinaw pa sa sikat ng araw yan, madam. Di ba po? Kaya tuloy pinagtatawanan ka ni Banat Bay sa kalukuhan mo, madam eh. Huwag kasi, tapos ganyan para kang naghahamon sa labas. Ha? Bakit sa labas? Pwede niyo naman pag-usapan dyan. Pwede mo naman sagutin ng dyan, ng maayos. Bakit ganyan ka kung magsalita dyan? Undersecretary ka. Tagapagsalita ka ng Pangulo. Pero, ikaw, puro ka rin fake news. Di ba po? Po, Ms. Eden, kung ano po ang inyong pakay patungkol po dito. Inuulit ko po, ang aking pag-vlog ay wala pong kinalaman ang palasyo, ang Pangulo, at ang gobyerno. Let's move on. Yan, madam. Yan ang nakukuha ng mga taong matabil ang dila. Di ba po, madam?
Yan ang napapala sa mga taong sobrang daldal na wala naman silang na hindi na iniisip kung ano yung sinasabi nila. Okay, mga kababayan? Pakinggan po natin itong theme song ng Duterte, mga kababayan. Okay po? Pilipino ano na, boses mo ay kailangan na. Sa Mayo 12 bumawi ka, ating ipagsigawan. Duterte, 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 para kay Inday Sara. Duterte, para kay Tatay Digong. Duterte, para sa bawat Pilipino. Duterte, sa tunay na pagbabago. Bongo de la Rosa, Marcoleta, Hinlo, Lambino, Mata, Kibuloy, Salvador, Bondoc Rodriguez, 10 silang kasama sa ating laban. Pilipino ano na, boses mo ay kailangan na. Sa Mayo 12 bumawi ka, ating ipagsigawan. Duterte, 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 para kay Inday Sara. Duterte, para kay Tatay Digong. Duterte, para sa bawat Pilipino. Duterte, sa tunay na pagbabago. Bongo Yan po mga kababayan. Yan ang tagapagsalita ngayon ng Undersecretary na si Claire Castro. Medyo ember na po talaga siya ngayon doon sa reporter ng Net25. Kasi po, talagang lagi po siyang binabanatan ito. At yet, siya naman, patol ng patol. Tama naman po yung sinasabi na mali po talaga si Claire Castro doon. Kasi talagang binira niya si Pangulong Duterte na pinangako daw doon na 7 pesos per kilo ang bigas. Di ba po? Pinangako daw ni Pangulong Duterte, di o mano. Pero ang hindi niya naintindihan doon sa sinabi ni Pangulong Duterte na ibababa niya ang presyo ng bigas ng 7 pesos. Hindi po gagawing 7 pesos per kilo. Kaya tuloy, na-ember na siya. Kasi vlogger nga ito mga kababayan Vlogger nga ito. Mabira lang ang Duterte, mapuri lang si Marcos, kasi ang sinasabi nito, doon sa vlog niya na yata na yun, na yung 20 pesos natupad na, mabibili na. Ngayon, nakita niya yung sona ni Pangulong Duterte na may pangako daw na 7 pesos. Pero, ang magkamali siya ng pagkaintindi kasi ang sinabi ni Pangulong Duterte doon, na ibababa ang presyo ng bigas ng 7 pesos per kilo. Hindi ibebenta ng 7 pesos per kilo. Halimbawa, ang kilo ng bigas is 30 pesos. Ibababa natin ng 7 pesos, di magiging 23 na lang. Yun ang ibig sabihin ni Pangulong Duterte doon. Ang pick up nito ni Madam Claire Castro, 7 pesos daw ibebenta ang bigas ni Pangulong Duterte. Di ba po? Palakpakan. Hindi kung 7 pesos, di ang daming taong natuwa kay Pangulong Duterte, no? Di ba po? Pero alam natin, kung mangako si Pangulong Duterte, sa buo katotohanan lang na dapat mangyari. Hindi po kalabisan sa pangako. Wala akong ganun. Babalik ka sa 1942, 1975 na bigas. Di ba po? Walang ganun. Madam Claire. Ang bigas ng bilihan ng araw, 7 pesos. 7, gantang. Sa Bisaya pa, gantang. Di ba po? Pero ikaw, ibebenta mo 7 pesos per kilo ang bigas ngayon. Doon sa panahon ni Pangulong Duterte. At nabenta nyo na, nasunod nyo na yung 20 pesos per kilo. Sino ngayon fake news, Madam Claire? Mga kababayan, hanggang dito na lang po ulit ako. Ako po ulit si Deo Durano. Magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali po sa inyong lahat. Don't forget po, sa Lunes na po yan. Vote straight po tayo, PDP laban. Black voting po tayo. Hanggang 10 lang, wag na tayo magdagdag ng iba. At sana po magsuot po kayo ng kulay green para makita po ng lahat kung gaano karami ang boboto na nakakulay green, mga kababayan. Magandang gabi po, magandang tanghali po ulit, magandang umaga. Don't forget po
like, share, and subscribe to my channel, Deo Durano TV 2.0. Salamat po, mga kababayan. God save the Philippines.